Treasure hunting weekend mga ka-TH. Narito kami sa isang napakalaking Old Baliti tree. Ayon sa kwento ng may-ari nito ay of course, ito'y bundok. Mataas na bundok ito at merong mga nagkakampo na hapon ayon sa kwento dito sa bundok na ito. At hindi lang yan, merong nasa 5 na grupo ng mga treasure hunters ang nagukay dyan. Marami na, 5. At hindi pa rin nila natagpuan kung nasaan ang nakabaon na Yamashita treasures. Kaya ito kami, sumubok, baka iba yung ma-detect natin na baka nandyan yung item. So ito pag-akyat ko, ito kagad yung medyo kakaibang bato, parang tinapyas siya na pakurba. At hindi lang yan, merong ayan o, butas yan, malalim na butas yan, masikip, hindi kakasya ang tao dyan, maliban kung bata. Ngayon, yung mga masisikip na mga butas na yan, ang bato kasi na yan, yung klaseng bato na yan ay tinatawag yan na buhay na bato. Tumutubo siya yung sa mga kuweba. At habang tumatagal ang panahon ay lumiliit, sumisikip yung butas. Kaya pwedeng, noong panahon ng hapon, pwedeng kasyang-kasya ang tao dyan sa butas na yon. Pero sa pagdaan ng 80 anyos, habang tumutubo yung bato ay sumisikip yung butas. So ganun lang yung teorya kung bakit lumiit yung butas. So ito yung baliti tree sa unahan. Hindi na namin yan nilapitan kasi delikado. Maraming pag ganitong mga klaseng bato na may mga igang rocks, yung ganyan. Maraming ahas yan kapag ganyan na mga lugar. Kaya ginawa ni Pendulum, dito lang kami sa mga 20 meters pa yung layo ng baliti dito eh. So dito lang ay ma-detect naman yan kung nandun sa baliti yung nakabaon. Ma-detect yan ng Pendulum. Lalo na master tong si Pendulum. Master yan sa kanyang Pendulum. So, subok na yung Pendulum niya. Kinukumpir ko yan sa electronic locator ko noon. Pareho ang turo eh. Kaya pinabayaan ko na siya palagi yung maghanap kung saan yung direksyon. Saka natin i-detect. Gamitan ng detector kapag nalaman na ang direksyon. Okay, so ito lapitan pa natin yung baliti. Hindi makita ang baliti dito kasi ano siya, masukal oh. Marami ng mga vegetation. Ngayon ang turo ng pendulum ay pabalik eh, pababa. Kaya sa palagay ko doon to magtuturo sa yung bato na dinaanan natin kanina na may butas. Kasi malaking bato 'yon. Parang entrance siya sa sa cave na sumikip o sadyang pinasakan talaga 'yon ng bato para hindi madaanan ng tao. Alright, so ayun, babalik kami sa baba kasi bababa ang turo ng pendulum. So ito yung ito yung gilid ng may butas na malaking bato. So pwedeng dito, pwede. Kasi ayun na parang sinadyang may tinanggal na bato. O ito naman, close up muna tayo nitong ibon. No? Minsan lang tayo nagkakakita ng pugad. So mayroong dalawang sisiw.
Kulay itim, makauwak ito. Kulay itim siya. Kawawa tong mga sisiw kapag naano to ng ahas. Kapag nasinghot ng ahas yan na amoy, patay na. Yun ang mahirap sa ibon kasi vulnerable sila. Vulnerable sa mga ahas yan. O kahit sa kapwa agila, mga agila, mandaragit, kinakain yung mga sisiw. So ito, nilapitan namin yung tinuro ng pendulum. Okay, tingnan natin to kung saan to. Nilapitan na namin yung bato eh. Marami ang nag-underestimate sa pendulum. Ako rin noon, kasi mga electronics yung gamit ko noon. Ako rin noon sabi ko, pendulum. Parang ano, di ba? Parang ini-small natin ang pendulum. Pero kapag matagal mo nang ginagamit yan, saka na master mo, ay pareho lang ang turo niyan sa mga locator. So ito, dito umiikot. So ito nga, ito yung bato na may butas. Sa palagay ko, kuweba to sa babae. Baka ito ay singawan. Kasi maliit siya, ulo lang yung kakasya din eh. Ulo lang ng bata. Pwede rin na sumikip, tumubo na yung mga bato at sumikip yung butas. Yan ang ano eh, yung mga basa na bato, yan ang tinatawag na buhay na bato. Yung palaging basa siya. Tumutubo yan dahil sa tubig, lumalaki siya. Sumisipsip ng ano eh, ng tubig yung kanyang klaseng mga bato. Ayan o. Meron siyang butas. Titingnan ko yan mamaya. At nakita ko na malalim. Dito yun na portion eh. Malalim talaga siya oh. Paano mo ba malaman kung may dumadaan dyan na sawa o nakatirang sawa? Well, kapag may sawa ang lungga, ang entrance ay parang merong mga oily na kulay itim. Kasi nag-ano yung sawa eh. Ang sawa kapag dumadaan sa mga bato, yung bato ay nawawala yung sharpness. Kasi oily yung sawa eh. Meron siyang oil sa katawan. Kaya yun ang palatandaan. Kapag may parang oily and then may parang itim na ano, parang umitim yung dinadaanan. So yun, confirm yan na mayroong sawa. Lalo na kapag may mga langaw sa entrance, siguradong may sawa. So ayan no. Ang kulay ng bato ay kakaiba, puti. Sabi ng may-ari dyan ay ganyan na talaga daw yan. Matagal na, puti daw talaga yan. Akala ko binakbak to ng mga tresurante, hindi pala. Kasi diyan nakatira yung ano eh, may-ari. Dito lang siya nakatira na lugar. Nung maliit pa daw siya, ganyan na talaga daw yan. Mayroon ng butas and then kulay puti. Parang bagong bakbak no ang bato. Kumpara mo sa yung sa unahan, kulay green yung unahan eh. Pero yung dito lang ay puti. So ito naman, another divine tools. Ang dowsing rod. Ito naman yung master ko. Yung si pendulum naman.
Ngayon, hindi na kailangan balahan nyo yan. Nakita nyo kanina yung pagbukas ko sa box ay may nakalagay doon na mga alahas. Lagyan mo ng, doon nyo patutulugin ang dowsing nyo sa box na may mga alahas para didikit sa kanya yung aura ng gold. So madali na lang siya makasinghot ng gold kasi meron na nga siyang dumikit sa kanya na aura of gold. So hindi na siya pwedeng balahan. Pwede pa rin pero mas maganda yung habang wala kayong hindi nyo ginagamit yan, ilalagay nyo sa box na merong ginto. Ilalagay nyo doon ang mga alahas nyo, mga singsing. Marami. Yung malalaking alahas nyo ang ilagay nyo para ma-magnetize niya ang ginto. So eto doon sa unahan padahan-dahan yung ikis niya pero diyan talaga tumuturo siya. So 4 na beses ko ito ulit-ulitin, panigurado kung diyan ba talaga palagi o diyan talaga pero ang ikis parang bandang ilalim pa doon pa Alright, maraming salamat sa lahat. Sana meron kayong nakuhang mga paraan kung paano gamitin ang mga pendulum at dowsing rod sa paghanap ng kayamanan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe.